sa mga Duterte. Kasi ngayon mga Duterte putang ina yan. Kung ako papipiliin, kay PBBM magkasa kay Sara, kay PBBM ako. Dahil isa kang kakamping. O kakamping ako, pero ang sabi ni Vice President Leni Robredo, ayaw namin na kami pa ang magpasimono ng ano. Kaya kung sino yung suportahan. Kaya nga si Atty. Leni Robredo, di ba? Nakita niyo ba ang nagkipagano kay PBBM? Nagkipagkamayan pa. Kasi yun ang ano namin yun ang sinabi ni Atty. Leni Robredo eh. Sabi na Atty. Leni Robredo, ayaw ni Atty. Leni Robredo, kami ba magpasimono ng ano, ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino. Nakita niyo naman ang UNITEM. Diba? Sabi ni Sara, ang UNITEM, nung panahon lang ng eleksyon. Ngayon tapos ang eleksyon, wala na ang UNITEM. Kaya binagpagan na si PBBM sa kanyang pangarap na maging presidente, pulol, sabi na mo. So, eto, anong masasabi mo dahil ang Pangulong Bongbong Marcos daw, binabatikos at sinasabi, wala daw nagawa ito. Nako, wag kang, yung mga didilis vlogger at papakalat yan. Mga fake news yan, puro disinformation yung mga didilis vlogger. Huwag kayong maniwala dyan sa mga didilis vlogger kasi mga fake news sa mga disinformation na pinapag... Anong wala nagawa si BBM? Ulol, tangina nyo. Yung idolo nyo si Duterte wala nagawa. Ang ginawa ni Duterte ay magnakaw at pumatay ng tao. Si Duterte ay weak leader. Duwag. Duwag yan si Digong yung Duterte demonyo. Duwag yan, putang ina yan. Duwag ka. Duwag yan. Sabi niya weak leader si BBM. Ulol, ikaw ang musulat ang ina mo. Ha? Si Duterte, duwag. Sabi niya gigirahin tayo ng China pag ano raw. Oh. Kita mo naman, nanindigan si... Yun ang nagustuhan ko i-BBM eh. Inuulitin ka. Kasi si BBM hindi nagpasinag sa China, nanindigan talaga siya. Naipaglaban ang... Naipaglaban ang West Philippines. Atin yan eh. Correct. Ang West Philippines ay atin. Diyan ako nagano talaga i-BBM na nanindigan talaga siya. Kita nyo naman, ang dami na ngayon, limpak-limpak na mga titulong lupa na ipamahagi rin, di ba? Correct. Land title. Na-i-vlog ba ng mga dilis vlogger? Wala. Putang ina. Kasi nga hibang na hibang kasi sila. Hindi na alam kung paano ibagsag si BBM. Ang sabi ko nga sa inyo mga dilis vlogger, mga dilis supporter, hindi kayo magtatagumpay na ibagsak si BBM. Sapagkat ang kakamping at ang mga ano kay BBM nagsama-sama na kami. Loyalista. Nagsama-sama na kami kayo mga dilis. Dito lang kayo, putang ina kayo. Wala pa kayo sa kalitingan ng ano ko, putang ina kayo. Sir, ano masasabi natin sa mga kakamping na dadalo ngayon at saka mga loyalista, panawagan natin? Pumunta na kayo dito, sumama na kayo, walang kulay-kulay ito. Ito ay para sa tama at para sa katotohanan nito upang sa ganun ay lalong maano itong si Sara Duterte, putang ina. Mapanagot sa kanyang kung paano niya nilustay ang buwis o tax sa itong bayan. Huwag nyo ikabahala itong sa pira ninyo ito. Huwag nyo isa sa walang bahala. Correct. Huwag nyo isa sa walang bahala ito. Lahat na nagbabayo ng buwis, lahat na nagbabayo ng tax, huwag ninyo itong isa sa walang bahala. Sa walang bahala sapagkat pira ninyo ito. Pera ng taong bayan. Sa loob ng 7 days, ubos ang 125 million. Samantala, hindi na nga kayo magkadaugaga, kaninegosyo para makapagbayad ng puso tax. Halos kutado nyo nga yung pira nyo kung baka malugi kayo, tapos yung pira nyo ipinagkatiwala sa isang government official ang pangalan Sara Duterte, wawalang hiyain lang niya, lulustayin lang niya sa loob ng 7 days, ang 125 million. Kaya garapal ka, putang ina mo! Sara Duterte ka, putang ina mo! Ha? Garapal ka, Sara Duterte ka, putang ina mo! Kapal na pagmumukha mo. Hindi na sila magkadaugaga, kababayan ng buwis, mga milyar, tapos gaganyonin mo lang. Hindi pa kasama dyan ng 2023. Magkano ang confidential pa niya 2023 si Sara Duterte? 650 million. 150 million sa DepEd, 500 million sa Office of the Vice President. Matawag to, di ba? Hindi niya maipaliwanag eh. Dahil may katarantaduhan niya ginagawa, putang ina si Sara. Walang kwenta yan, walang kwentang Vice Presidente. Yan si Sara Duterte, walang kwentang Vice Presidente yan kasi nga putang ina yan. Putang ina mo. Putang ina mo, putang ina mo. Wala kang kwentang Vice Presidente, Sara Duterte.
Wag mo lang hintayin na ma-impeach ka, putang ina ka. Mabuti pa, umuwi ka na doon sa inyo. Mag-resign ka na sa Office of the Vice President. Wag mo lang hintayin pa yan, ma-impeach ka. Kung talagang mukha mo hindi makapal, mag-resign ka na sa Office of the Vice President, putang ina mo. Ha? Wag mo lang hintayin na ma-impeach ka, tarantado ka, putang ina mo. Nagigigil talaga ako sa mga Duterte na ito. Kawalang hiyan ito. Pinagbabatayan na lang mga Pilipino, ninakawan na, pinapasildo pa, pinapalamo na mga putang ina. Saan ka makakita niya, no? Sasabihin niya, I hate the drug, 3 to 6 months, susugpoy ko ang droga. Tang ina nyo. 3 to 6 months, susugpoy ng droga. Paano masugpo ang droga? Mismo si Duterte, ang drug lord sa Republika ng Pilipinas. Lord over drug lord in Southern Mindanao, itong si Rodrigo Duterte, kasi nga putang ina ka, Duterte ka. Mga putang ina kayo, si Baste, si Pulong, si Sara, mga putang ina yan. Pamilyang putang ina yan, yung mga Duterte, pamilyang putang ina yan. Ayop na yan. Walang mga hiya putang ina yan. Kaya kung akong pagbibilihan, pipibim ako. Naniniligan ako. Gusto ko matapos hanggang 2020 si PBBM. 20? 2028. 28. Oo. Oh, Gusto ko matapos ang termino ng PBBM. Balita natin ang mga loyalista maraming nananawagan na maging kumbaga i-extend pa ng kahit 6 years ulit. Pabor pa kayo doon? Kung para sa akin wala namang problema kasi sa ating maganda naman ang nagawa ni PBBM ngayon. Pinipilit, mas maganda pa kasi PBBM lang para wala nang ano, di ba? Para malalo mangisa yung mga didilis eh. So ibig sabihin parang gusto mo na maging prime minister siya, na siya na lang talaga. Kasi si PBBM maganda naman ang nagawa eh. Nakita mo naman, wala namang kaguluhan. Correct? Tapos nagrally-rally ang Iglesia ni Cristo, sila ay para sa kapayapaan. Religious group. Bakit magulo ba ang Pilipinas? Hindi naman eh. Bakit yung China nung gugulo sa bansa natin, bakit hindi sila nagrally? Tama. Ang Iglesia ni Cristo. Nagmayusog rally si Duterte kung saan. Di ba si Duterte nang gugulo? Kung saan sila nagrally, mayusog ka. Bakit hindi nakikita ng Iglesia ni Manalo yan? Na mag-rally sila. Ginugulo na ni Duterte ang bansa natin eh. Yung pamilya Duterte na yan ang naggugulo sa bansa natin. Hindi si PBBM. Si PBBM ang ginugulo ng pamilyang Duterte. Tapos babalik ta rin, si PBBM pa nang gugulo. Tangina nyo. Naniniwala ba kayo na si PBBM pa ang nanggugulo? Hindi. Sa mga Duterte? Si Duterte ang nanggugulo. Kasi nga, atat na atat silang yopo yung anak ng buwang. Kasi ang pamilyang Duterte, pamilyang buwang kayo, putang ina nyo, pamilyang buwang kayo. Atat na atat kayo yung anak nyo, ulol. Tangina ko, maligas na lang kayo. Sir, mensahe mo na lang sa ating presidenteng Bongbong Marcos kung makikita niya tong vlog na to. Ano masasabi natin sa kanyang mga adikain? Ang masasabi ko sa President mo, ang mensahe ko sa President Bongbong Marcos, ginagalang ko yung ano mo na huwag ituloy, ginagalang ko yun. Pero 41% na. 41% taong PBBM ang taong bayan ang nananawagan na dapat nang maipis itong si Sara Duterte. Lahat naman tayo may karapatan maghayag ng ano natin, di ba? Pero 41% na po PBBM ang nananawagan ngayon na dapat ang mapanagot, dapat ang maimpis itong si Sara Duterte. Dapat na talaga kasi pakinggan mo ang 41% mamamayang Pilipino na nananawagan. Huwag mo pakinggan yung huwag mo pakinggan yung mga ano-ano diyan. Pakinggan mo sapagkat ikaw ang presidente ng Pilipinas, hindi ka dapat ikaw ang minamanduhan. Baliktad na, ikaw nang minamanduhan ngayon, dapat ikaw, kasi ikaw yung presidente. Oh, wala nang pinakamataas sa'yo, ang pinakamataas, Panginoon na lang ang pinakamataas sa'yo, Panginoon eh. Panginoon, saka ikaw eh. Kasi ikaw yung presidente ng Pilipinas eh. Dapat ikaw masusunod. Kaya ang sigaw ng 41% bibin, pakinggan mo na ang panawagan ay Sara impeach now. Yan ang panawagan niya ng mensahe ko sa PBBM. Sana magbago ang kaisipan mo. Sana pakinggan mo ang ano ng taong bayan na 41% na nanawagan na dapat na talagang ma-impeach si Sara Duterte. Huwag kang matakot, PBBM. Nandito kaming mga kakamping. Handa ka naming alalayan, PBBM. Nandito kaming mga kakamping. Sir, dapat na ang damit natin nakakamping tayo, ba't hindi tayo nagkakamping? Hindi, ito talaga yung damit ko talaga eh. Favorite color. Ito talaga yung damit ko palagi.
ano to eh, Kiko eh. Kiko. Diba si Kiko? Ganito yung ano, yellow green. Yellow green to, hindi naman to green, yellow green eh. Pero ano masasabi mo sa ano sa mga nagawa ni BBM, like yung alam mo yung mga foreign investor, 'di ba? Sinasabi nila wala yan, panay travel lang sa ano kasi maraming bumabatikos, 'di ba? Panay travel lang kung saan-saan, 'di ba? Pero yung mga foreign investor at nagtitiwala sa kanya at may isa na pumunta talaga dito na direktor ng World Bank. Ano kaya ang masasabi natin dito? Naniniwala kayo, may isang pumunta dito na Oo. na World Bank. Oh. Eto, may nagsasabi rin dito, hoy, mga buang. Sabi nga. Ano masasabi mo? Mga buwang. Oo. May nag-comment si Brad Hindi, Intrio. karapatan nila yan magsabi. Pero wala silang pakialam kung magsasabi ako dito. Karapatan nyo yan. Kahit sa live, sa vlog ko, sinasabi ko karapatan nila magsabi niya kung ano. Kasi nga, mga buwang yung idolo ninyo. Kayo mga buwang. Ha? Okay daw yung mga buang. Kayo mga didilis, ang tunay na buwang, mga baliw. Kayo. Pinipilit yung ibagsak si BBM. Kaya nga kung ano nung paninira ninyo, sinasabi ninyo na walang investment, walang pumapasok. Puro lakat sa lakwat sa si BBM. Oh, yan. Ano Kasi masasabi nga- mo doon? Kasi nga hibang kayo. Bulag kayo sa katotohanan. Kasi nga gusto nyo talaga ibagsak si BBM. Yan ang gusto nila eh. Kahit pa anong gawin ni BBM na magaganda, di talaga makikita nila yan. Dahil kontra sila kay BBM eh. Kontra sila kay BBM. Kahit pa ang dami nagawa si BBM, wala sila nakikita na nagawa dyan. Kasi nga kontra sila kay BBM eh.